Good morning guys! Welcome back to my YouTube channel. My name is Sherwin and I just want to share some knowledge and ideas on how to manage anxiety and panic attack. So for today's video, let's talk about anxiety disorder and kung paano ba ito tamang harapin. So una sa lahat, pag-usapan natin kung ano ba yung anxiety. Anxiety is a human emotion na nararamdaman natin tuwing na-perceive ng ating brain na tayo ay nasa immediate danger. Nakakaramdam tayo ng takot, pag-aalala, and it is a common human nature. Pero sa ibang tao, nakararanas sila ng takot at pag-aalala when there is no danger in reality. There is no such threatening situation in the present moment situation. Pero still, patuloy pa rin silang nakararanas ng takot at pangamba kahit wala naman talagang dahilan. And most of the time, ang mga taong may anxiety disorder is, they try to hide their anxiety emotions. Yung mga pangit na pakiramdam, yung pagkabalisa at sobrang takot, tinatago nila yan. Nakikita nyo tumatawa sila, nakangiti, nakikipag-usap, at parang wala bang nararamdaman. Pero inside their head, napakarami nitong iniisip at tumatakbong kung ano-ano. There are many things going on inside their head. May mga bagay na pumapasok sa kanilang isipan kahit ayaw nila itong isipin. They are very distracted. Sobrang nararamdaman nila yung pag-aalala at yung sobrang takot. At sa totoo lang, sobrang hirap nun. So ano ba yung dapat nating gawin? Ano ba yung tamang paraan kung paano harapin itong mga bagay na ito? So sa totoo lang, may iba't ibang uri ng tools and techniques na maaari nating gawin tuwing tayo ay nakararanas ng anxiety. Makakatulong itong mga bagay na ito para malabanan natin yung mga anxious thoughts na pumapasok sa ating isipan. So first of all, you need to acknowledge anxiety disorder. Alam nyo sa totoo lang, lahat ng tao dito sa mundong ibabaw ay nakararanas ng iba't ibang uri ng sufferings. May mga taong namumroblema financially, yung iba masyadong nag-aalala dahil may malubhang sakit. May ibang may mga problema sa pamilya. So lahat ng taong nakakasalamuha natin ay may mga iba't ibang uri ng problemang pinagdadaanan. So kahit gaano ka man kayaman, kahit gaano ka kasikat, kahit anong estado ng buhay meron ka, yung mga takot, yung mga sobrang pag-aalala, at yung mga problema ay andyan talaga. Kaya sabi nga ng iba, ang sarap bumalik sa pagkabata, di ba? Yung walang iniintindi at walang problema. So first of all, kailangan natin i-acknowledge na natural lang yung anxiety. Natural lang na maka-experience tayo suddenly ng mga anxious thoughts. Because most of the time, tuwing nakaka-experience tayo ng anxiousness, tuwing tayo ay inaatake ng anxiety or tayo ay nagpa-panic attack, what we do is inaayawan natin yung mga ganong emotion. We try to fight back those emotions and feelings. And sa totoo lang, tatapatin ko na kayo, the more na nilalabanan nyo yung mga ganong pakiramdam, and the more na iniisip mo na yung mga ganong pakiramdam is dangerous at maaaring magdulot ng kapahamakan sa iyo is, lalo ka lang nitong guguluhin at lalo nitong kakainin at kokontrolin yung buhay mo. So ano nga ba talaga ang dapat nating gawin? Well, una sa lahat, dapat itatak nyo sa isip nyo na this is a common human response. This is a common human nature. Kahit ayawan natin yung mga gantong pakiramdam, tuwing na-perceive ng ating brain na tayo ay nasa immediate danger, natural na maramdaman ng ating katawan to at wala tayong magagawa dito. Natural yung mga pag-aalala, yung mga biglaang takot, and it is because may kanya-kanya tayong sufferings, may kanya-kanya tayong problema. And because of the stress, physical tension, mental tension, may tendency talaga na maka-experience tayo ng anxiety. So kailangan nyo lang i-acknowledge na normal na maramdaman natin yung mga bagay na ito. So lagi nyong tatandaan na lahat ng tao ay nakaka-experience ng iba't ibang klase ng problema. Kahit na yung kaibigan mo, yung family mo, yung coworker mo, yung best friend mo, lahat tayo ay may kanya-kanyang pinagdadaan ng problema. And it is normal na maka-experience tayo ng anxiousness. At itong pagkabalisa ay natural na reaksyon ng ating katawan. And it is 100% normal. At wala kang dapat ipag-alala dito. Pangalawa, ito isa talaga to sa pinaka-effective way to counter negative thinking. Ito yung tinatawag nating mindfulness. Well, alam nyo ba, based on the study, totally kaya talagang i-alter ng mindfulness yung constant negative thinking. So meron akong ituturo sa inyong 4 types of mindfulness technique na maaari nyong subukan.
First is be mindful of your body. So tuwing tayo ay nakaka-experience ng pagkabalisa, pakiramdaman natin yung iba't ibang uri ng mga bodily symptoms na ating nararamdaman. Mula sa ating ulo hanggang sa ating talampakan. Yung dahan-dahang pag-angat at pagbaba ng ating chest tuwing tayo ay humihinga. Yung mga biglaang muscle twitchings, yung sakit ng ulo, mabilis na pagtibok ng puso, lahat yan ay pakiramdaman natin. Be mindful kung ano ba talaga yung nararamdaman mo. Huwag ka mag-isip ng kung ano. Basta isipin mo lang kung ano ba yung mga nararamdaman mo. Second is be mindful of your feelings. Kung at the present moment nakakaramdam ka ng mga pangit na pakiramdam, kung ano ba yung feelings mo at that moment. Kung ikaw ba ay sobrang natatakot, ikaw ba ay nag-aalala, ikaw ba ay sobrang saya bago mo yun naramdaman, kung ikaw ba ay nalulungkot, masyado kang galit. So dapat alam natin yung feelings natin at that present moment. Third is be mindful of your mind. So huliin nyo kung ano ba yung pumapasok sa inyong isipan. Kung kayo ba ay nag-i-intrusive thoughts, kung kayo ba ay nagkakatastrophize na dahil doon sa mga pangit na inyong nararamdaman, practicein nyo na i-challenge ang inyong isipan. Kung totoo ba talaga yung mga nararamdaman nyo, kung talaga bang mangyayari yung mga negatibong naiisip ninyo, or talagang tinatakot ka lang ng isipan nyo. And the fourth one is be mindful of your mental state. So isipin natin kung tayo ba ay mentally stable at this present moment, kung may mga recently, may mga pinagdadaanan ba tayong mga problema. May mga iba kasing tao na nakaka-experience ng anxiety na hindi sila mentally stable. May mga past traumatic experience silang napagdaanan. So be mindful of your mental state. Kung ikaw ba is emotionally unstable at this moment, pwede rin dahil sobrang taas ng emosyon mo, dahil may nakaaway ka, pwede rin dahil sobrang saya mo. So be mindful of your mental state at present moment. So pwede nyong subukan kahit alin man dito. Pero para sa akin, personally, ang ginagamit ko dito is yung be mindful of your mind. Simply, you just need to observe your thoughts. So kapag natutunan mo, pansinin kung ano ba yung mga pumapasok sa inyong isipan tuwing kayo ay nag-anxiety attack. When you become aware of your thought, well, natututunan nating i-challenge ang ating sarili. So nagkakaroon tayo ng chance, questionin ang ating sarili na kung yung mga nararamdaman ba natin is talagang dangerous. Kung ito bang mga pangit na pakiramdam ay dapat ba talagang katakutan at ipag-alala? Or tayo lang yung nagke-create ng mga takot sa ating isipan? So tuwing ginagawa natin tong mindfulness, nagkakaroon tayo ng chance na i-separate ang ating isipan sa ating katawan. Because most of the time, tuwing tayo ay nasa anxious state, feeling natin is totoong-totoo talaga yung mga negative thoughts na pumapasok sa ating isipan. And hindi tayo nagkakaroon ng chance na i-challenge yung mga thoughts na yun. Dahil yung sole focus or attention natin is nakafocus na lang doon sa mga pangit na tumatakbo sa ating isipan at sa ating pakiramdam. So tuwing ginagawa natin itong mindfulness, nagke-create ito ng space between your mind and your body. So kailangan mo lang talaga maging mindful sa iyong iniisip. So isipin mo lang na para lang itong ulan, nahuhupa at huhupa rin. Natural na maaari nating maramdaman, pero lilipas at lilipas rin kahit wala naman tayong gawin. So tuwing nagiging mindful tayo sa ating thought is, we learn to watch our thoughts without judging it. Naiiwasan natin mag-worry at mag-overthink dahil hindi natin binibigyan ng reaksyon kung ano man yung mga negatibong pumapasok sa ating isipan at kung ano man yung mga pangit na ating nararamdaman. So parang pinapanood mo lang kung ano ba yung tumatakbo sa iyong isipan. So when you learn to separate your mind from your thoughts, nagkakaroon tayo ng chance or ng time para makapag-isip. Ano ba itong pumapasok sa isipan mo? Bakit ko ito naiisip? Bakit ba ako nag-aalala? Bakit ba ako natatakot? Well, kapag natutunan yung huliin yung mga bagay na yun, malalaman nyo na lang na, nasa anxious mode na naman yung isip ko. My thoughts are anxious. Hindi ko siya dapat patulan. Hayaan ko lang tumakbo sa isip ko yung mga naiisip kong negatibong yung mga pag-aalala, yung mga takot dahil sa mga iniisip mong about sa iyong future, dahil sa family problem, dahil may nakaaway ka, dahil hindi maayos yung trabaho mo. Well, hayaan mo lang tumakbo sa isip mo yun at be mindful kung ano ba yung naiisip mo at huwag ka magbigay ng reaction dito. So kapag natutunan mong i-identify kung ano ba talaga yung thoughts mo,
At kapag natutunan mo na hulihin kapag nag-a-anxiety attack ka na, malaking positive improvement yung mangyayari sa inyo. So isipin nyo lang na it's only your thoughts that is anxious. At wag na wag ka magpapadala at magbibigay ng reaction dito. Alam ko iniisip nyo na napakadali lang sabihin ito. Pero kapag andun ka na sa anxiety attack, napakahirap gawin ito. Lagi nyong tatandaan na sa una lang talaga ito mahirap. Every anxiety attack or panic attack is a chance to do mindfulness. It is very challenging talaga gawin. Pero sa totoo lang, kapag natutunan nyo to i-practice, magkakaroon kayo ng malaking positive improvement sa inyong mental health. Kailangan nyo lang talaga ng courage, time, and practice. You need to go to some tough situation when you are doing it. But if you are constantly doing it, kapag palagi nyo pinapractice yung mindfulness tuwing kayo sinusumpong ng anxiety, I'm sure 100% magkakaroon kayo ng positive result sa inyong mental health. So, kailangan nyo lang talagang matutunan i-analyze yung thoughts ninyo, no? Parang, anxious na naman ako. Kung ano-ano naman yung iniisip ko. Nagwo-worry na naman ako about my future. Kailangan nyo lang hulihin kapag kayo ay nag-a-anxiety na. So, ano pa talaga yung napagpa-anxious sa akin? Bakit ko nararamdaman yung mga ganitong feeling? Bakit ako masyadong nagwo-worry? Bakit lumalabas yung aking adrenaline? Bakit sobrang pangit ng aking pakiramdam? Lagi niyong tatandaan na ang inyong anxiety is always triggered by your emotions. So in short, kapag yung mga simpleng nararamdaman ninyo ay sinabayan nyo ng takot at pag-aalala, well, i-expect nyo na maaari talaga mag-trigger yung anxiety ninyo. Kahit sa mga simpleng pag-aalala lang, no? Sa inyong mga problema, yan, maaaring makapag-trigger yan ng anxiousness sa inyo. So, kailangan nyo lang talaga i-analyze kung ano ba yung mga thoughts ninyo, no? Ano ba yung nakapagpa-alala sa akin? Kung ano ba yung nakapagpatakot sa akin? Paulit-ulit mo lang tanungin yung sarili mo. Paulit-ulit mong questionin kung ano ba yung nararamdaman mo. Until ma-realize mo na, well, yung mga pumapasok sa isipan ko na mga negatibo, yung mga pag-aalala, yung mga takot, hindi naman pala talaga to danger. Hindi to dapat bigyan pansin. So this is just an emotion. This is just a thought, random thought, negative thought na pumasok sa aking isipan. So just let yourself feel it and float with it. Sabi nga ni Dr. Claire Wicks, diba? So ganito yung pagiging mindfulness. It reminds you and it brings you at present moment. So kapag natutunan nyo i-analyze yung inyong thought, kapag natutunan nyo maging aware sa mga random thoughts na pumapasok sa inyong isipan, it brings you at present moment. Nire-reconnect nito yung mind mo, yung isip mo, at your present moment situation. So when you think about your future, kung ano ba yung mangyayari sa'yo, sa inaharap, masyado kang nag-aalala dito, well, your mind is in anxious mode. So most of the time, tanungin ko lang kayo, tuwing kayo ay nakakaramdam ng anxiety attack, ano ba yung mga nangyayari sa inyo? Well, your mind jumps to the future. Kung ano ba yung mangyayari kinabukasan, ano ba mangyayari sa future ko? Masyado tayong nag-aalala kung ano ba yung mga nangyayari at the future, di ba? O aminin natin, ganun kayo mag-isip, di ba? At kung ganun kayo mag-isip ay, your mind is in the future. Na-anxious ka kasi masyado mong iniisip yung future mo. Well, wala namang problema talaga, no? Pero kapag nagko-constant negative thoughts ka na, dahil kakaisip sa hinaharap mo, well, ayun yung nagkokos sa inyo ng anxiety. But when you are mindful, kung ano ba yung mga pumapasok sa isipan mo, your mind brings you at present moment situation, which is peaceful. So, hayaan mo magstay yung sarili mo, yung isip mo at present moment. Huwag mong parating sanayin yung sarili mo na masyadong nag-worry about your future. I'm sure makakatulong sa inyo to ng malaki. And practice mindfulness kahit pa unti-unti lang. So ito ay isang simpleng bagay lang na maaari nyong gawin to counter anxiety. First, tanungin nyo yung sarili nyo kung ano ba yung pumapasok sa isipan ninyo. And suddenly, kapag yung pag-aalala or yung sobrang takot ay bigla ang pumasok sa isip mo, when you become suddenly anxious, ipaalala mo lang sa sarili mo na, ano pa talaga yung random thoughts na pumasok sa isip ko? Ano bang gustong ipahiwatig nitong mga negative thoughts, nitong mga kaisipan na biglang tumakbo sa isipan ko? Well, in that way, natututunan mong i-challenge yung isipan mo. Natututunan mong i-identify
kung ano ba yung mga thoughts na pumapasok sa isipan mo. And it is mindfulness. So ayun yung tinatawag natin, mindfulness practice. So this is the last part of mindfulness. Gusto ko lang kayo i-remind na don't expect quick recovery. Don't expect 100% perfection during practice. Lagi niyong tatandaan na walang humuhusay sa isang bagay, sa isang subok lang. Huwag ka ma-pressure kung feeling mo little by little lang yung improvement sa sarili mo. Remember, practice makes perfect. So yun lang yung video natin for today. So please don't forget to subscribe, like, and comment down below and click the notification bell para parati kayong updated sa ating latest upload. Maraming salamat po. Bye!